Sa mga nagdaang kabanata ay bahagyang nabubugbog si Xiao Chen sa bilis ng mga atake ng Second Elder. Nasabi pa nga ng hangal na Second Elder na hindi ba't malakas ka bakit ngayon hindi ka man lang makalaban. Sa pagpapatuloy din ng kabanata ay naiwasan na ni Xiao Chen ang atake. Nang makababa siya sa sahig ay meron na namang atake na patungo sa kanya. Nasabi na lang niya na bakit hindi maubusan ng atake ang matandang ito. Sinabi naman ng hangal na Second Elder habang hinahanda ang kanyang atake na ang teknik na ito ay nasa antas na ng ika-8 grado sa martial art, ang Ghost Sword Technique, at hindi mo ito maiiwasan, at maging masaya ka sa iyong pagkamatay. Matapos niyang pagbantaan si Xiao Chen ay agad niyang pinakawala ng kanyang pamatay na atake, sumambulat ang bilang ng Ghost Sword sa harap ni Xiao Chen, ngunit hindi man lang nagpakita ng takot si Xiao Chen. Nag-alala naman si Master Duan Siliang sa kanyang nasasaksihan dahil hindi ito basta-bastang atake, at nasabi na lang niya na isa itong nakakakilabot na martial art technique. Sa isip-isip din ng hangal na Sect Master na bagamat si Elder ay masasabing malakas, masyadong kakilakilabot at pangit ang takteka na ito. Sa halip, ito ay si Zhu Chanson, na lubhang kahanga-hanga dahil sa kanyang mga suntok at sipa. Ilang sandali pa ay nakalapit na ang mga ghost technique sa harap ni Xiao Chen ngunit kalmado lang siya at nanatili sa kinatatayuan niya. Sinabi din ng hangal na Second Elder na mamatay ka na at salubungin ang impyerno. Bumagsak ang napakalaking espada at dala-dala nito ang matinding enerhiya na tatama kay Xiao Chen. Nagkaroon ng malakas na pagsabog kung saan nakatayo si Xiao Chen dahil sa ataking pinakawalan ng hangal na Second Elder. Nang hamupa ang pagsabog ay makikita ang espada na nababalutan ng makapal na usok na may kasamang alikabok. Kaya naman sinabi ng hangal na Second Elder na sa wakas ay natapos na din. Ngunit ilang sandali pa ay biglang nawasak ang malaking espada. Nang makita ito ng hangal na Second Elder ay nagulat siya dito at malaking tanong sa kanya kung anong nangyayari. Winasak ni Xiao Chen ang malaking espada at nagsitalsikan ang mga ghost sword gamit lang ang isang daliri ni Xiao Chen. Nasabi na lang ni Xiao Chen sa hangal na Second Elder na hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganito kasamang martial art, sayang naman. Hindi makapaniwala ang hangal at natulala na lang ito nang makita niyang wala man lang na tamong pinsala si Xiao Chen. Dagdag pa ni Xiao Chen na kahit na ang iyong kapangyarihan sa pag-atake ay napakahina at hindi mo ako maaaring saktan, ngunit pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang napakalakas na tao na tumuntong sa Advanced Spirit Realm at napagtanto ang mga batas ng mundo. Kung umasa ako sa mga batas na ito, pinatay na kita. Naaawa ako sa iyo, dahil pinili mong gumamit ng mga masasamang pamamaraan. Hindi naman pinansin ng matanda ang sinabi ni Xiao Chen bagkus ay galit niyang tinanong kung paano nasira ni Xiao Chen ang kanyang atake. Sumagot naman si Xiao Chen na sa kabutihang palad, naiintindihan ko ang iyong martial arts technique. Subalit sa isip-isip naman niya na buti na lang at taglay ng kapangyarihan ko ang kapangyarihan ng Thunder, kung hindi, hindi ko na natutunan ang sinaunang pamamaraan para sa 2 tupi na pagtigas ng aking katawan. Ngayon, walang makakatulong sa kanya. Tuwang-tuwa ang mga disciples ng Qing Yunman sa lakas na ipinakita ni Xiao Chen. Na kahit si Master Duan Siliang ay nawala na ang pag-aalala nito na sabi pa nga niya na makapangyarihan talaga ang senior na ito. Hindi man lang masira ng naunang pag-atake ang kanyang depensa, mabilis na lumapit ang hangal na Second Elder kay Divine Sword Master. At sinabi niya dito na nakatakas ang lalaking ito kahit papaano. Bagamat simula pa lang ito ng advanced spirit level ng martial art, nagpractice siya ng martial art para pigilan ang martial arts ng Divine Sword Kick. Sinabi naman ng hangal na Sect Master na paano ito naging posible. Ipinaliwanag naman ng hangal na Second Elder ang kanyang haka-haka na ngunit kahit na mas malakas ang kanyang pisikal na kapangyarihan, siya ay gawa lamang sa laman at dugo. Mamaya, gagamitin ko ang kapangyarihan ng space para matrap siya. Sabihin mo sa lahat ng Elder na tipunin ang lahat ng kanilang kapangyarihan para palihim na atakehin siya ng sabay-sabay, gamitin ang Elderly's refining method sa kanya. Ang lason ay darating sa kamay sa oras na ito. Sumang-ayon naman ang hangal na Sect Master na sabi pa nga niya na ito ay isang magandang ideya. Subalit walang kaalam-alam ang mga hangal na gumamit ng teknik si Xiao Chen upang marinig ang gagawin nilang plano. Sa isip-isip pa niya na gusto nila akong palihim na atakehin at gusto pa nilang gumamit ng lason. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
walang gulugod ang mga mandirigma sa Netherworld. Dagdag pa niya na ilang taon na ang nakalilipas, hindi mataas ang martial art na aking nakatagpo, ngunit ang mga mandirigma ay napaka-proud at kahanga-hanga. Nakakainis ang henerasyong ito ay mas masahol pa kaysa sa nakaraan. Ilang sandali pa sa malalim na pag-iisip ni Xiao Chen ay lumapit na ang hangal na Second Elder na sabi pa nga niya na halina't ipagpatuloy natin ang ating laban. Sinang-ayunan naman ni Xiao Chen ang sinabi ng hangal na Second Elder. Ngunit ang hindi alam ng hangal ay alam na ni Xiao Chen ang maitim niyang plano. Hindi naman na nagpatumpik-tampot pa ang hangal na agad na inactivate ang kanyang teknik na space. Ilang sandali lang din sa kanyang paghahanda ay nagawa niya na ang kanyang teknik na ikinulong si Xiao Chen, nagkunwari naman si Xiao Chen na nagugulat sa ginawa ng hangal na Second Elder. Nakilala naman ni Xiao Chen ang teknik na ginawa ng hangal na Second Elder. Pinagmasdan ni Xiao Chen ang kumakapit na enerhiya sa kanyang paa. Sinabi naman ng hangal na Second Elder na inikot ko ang espasyo sa ilalim ng iyong mga paa, kaya ngayon ay wala ka ng matatakbuhan. Matapos niyang ma-eye trap si Xiao Chen ay agad niyang ipinag-utos sa kanyang mga alipors na atakehin na si Xiao Chen. Agad namang nagsitulunan ang mga hangal sa itaas ni Xiao Chen at naghanda ng kani-kanilang mga gagawing atake. Kalmado namang naghihintay ng pagkakataon si Xiao Chen. Nang makita ni Master Duan Siliang na tumulong ang mga hangal ay nag-alala siya sa pwedeng mangyari sa kanyang senior kaya naman sinabi niya na mga walang hiya sila, tara tulungan natin ang senior natin. Ngunit sa kanyang ginawa ay mabilis na binigyan siya ng matinding titig senyales na wag silang makialam at manood na lang dahil kaya niya ito. Kaya naman agad niyang sinabi sa lahat na sandali lang, ang bagay na ito, hayaan ang senior na lutisin ito ng mag-isa. Sinabi naman ng hangal na sect master na mamamatay ka na at gusto mo pang gumanap bilang bida. Isa kang hangal, at sobrang tanga. Kasabay niyang inihagis ang elixir na lason kay Xiao Chen. Na agad namang napansin ni Xiao Chen. Nakagaya nga ng plano nila. Ilang sandali pa ay lumabas dito ang maitim na usok. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na ito ang nakakalasong gas, mabilis naman itong nagkalat sa loob ng ginawang formation space ng hangal na Second Elder. Nagalit ang mga disciples ng Qing Yanmen dahil sa ginawa nilang pagtulungan si Xiao Chen at ginamitan pa ito ng nakakalason na elixir. Sa isip-isip naman ng mga elder ng kalaban na sa pagkakataong ito ay mananalo na kami. Nag-alala naman si Lin Bai kaya naman ayos lang si Master Zhu Chanzhen sa ganitong sitwasyon, sinabi naman ni Master Duan Siliang na makakasiguro ito. Ngunit sa loob-loob ni Master Duan Siliang ay nag-aalala pa din ito na sabi pa nga niya na senior kailangan mong manalo. Tuwang-tuwa naman ang hangal na Second Elder na sabi pa nga nito na mamatay ka na ngayon dahil ang lason na iniligay nila ay may kakayahan ito na tanggalin ang control sa iyong buong katawan, kaya naman mamatay ka na ngayon dito. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga siyang nilamon ng magic space habang ang mga atake ng hangal ay malapit nang tumama sa kinatatayuan ni Xiao Chen. Naramdaman ni Xiao Chen na malapit na ang atake ng mga hangal. Kaya naman inactivate niya na ang kanyang Heavenly Fist upang salubungin ang mga atakeng parating. Ilang sandali pa ay pinakawalan niya na ito at sa lakas nito ay nagawang masira ang magic space at sinalubong ang mga hangal na umatake. Kaya naman nagsitalsikan ang mga hangal sa lakas ng pinakawalang atake ni Xiao Chen na ikinagulat naman nila. Nagtataka ang dalawang hangal sa lakas ng atake kaya naman malaking tanong sa kanila kung anong klaseng kapangyarihan ang ginamit ni Xiao Chen. Sa lakas nito ay hindi na kinaya ng hangal na sect master ang nagraragas ang enerhiya ng Heavenly Fist ni Xiao Chen, na nagawa siyang tumilapon at ang hangal naman na Second Elder ay nanatiling nakatayo ito. Dahil gumawa ito ng air defense upang hindi siyang matangay ng matinding enerhiya. Sinabi niya din kay Xiao Chen na imposible ito dahil nalason ka, paano ka nakagalaw ng ganyan, at anong klaseng martial arts ang ginamit mo. Nang matapos niyang ipatikim ang kanyang kaunting Heavenly Fist, ay sinabi niya sa hangal na halos hindi mo maharangan ang isang bahagi ng aking suntok, kaya naman hayaan mo akong umatake ulit. Nang matapos niyang sabihan ang mga hangal ay agad niyang inactivate ang totoong kapangyarihan ng kanyang Heavenly Fist. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga itong lumabas na may daladalang nakakakilabot na aura. Nasabi pa nga niya sa hangal na ngayon pagmasdan mo ang totoong kapangyarihan ng Heavenly Fist. Nasabi na lang ng hangal na Second Elder na ito ang pangitain ng lupa at langit. Ang kamao na ito ay nagdulot ng isang pangitain ng langit at lupa.
Kaya naman sa kanyang takot na mamatay ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen na hindi, sandali lang handa akong sumuko. Ngunit sa kanyang mga sinabi ay hindi siya pinakinggan ni Xiao Chen sa kadahilanang walang panahon si Xiao Chen na makinig sa tulad niyang hangal. Kaya naman sumambulat sa kanya ang napakalaking kamao na may dala-dalang matinding aura. Patuloy siyang nagmamakaawa kay Xiao Chen na wag ituloy ang atake nito. Ramdam nila Master Duan Siliang ang nakakakilabot na kapangyarihan ni Xiao Chen na kahit malayo sila ng bahagya sa labanan, nasabi na lang ni Master Duan Siliang na nakakakilabot ang kapangyarihan na ito. Patuloy na nagmamakaawa pa din ang hangal na Second Elder na hayaan siyang mabuhay pa, ngunit hindi siya pinapakinggan ni Xiao Chen. Kaya naman nilamon siya ng buong buo ng atake. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa sekta ng Qingyanman. Nang matapos ang atake ni Xiao Chen ay naiwan ang makapal na usok na may kasamang alikabok. At makikita ang wala ng reaksyon na hangal na Second Elder na nakatayo pa din. Nang makita ni Xiao Chen ito ay dahan-dahan siyang lumapit dito. Nang makalapit si Xiao Chen ay bahagya pa din siyang naiinis dito. Dahil sa ugali nitong gumamit ng mga kasuklam-suklam na teknik. Nilagay ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa noo ng hangal at bahagyang tinulak ito. At unti-unti naglalaho ang hangal na naging abo na lang ito dahil sa kanyang natanggap na kapanindig balahibong atake. Sa isip-isip pa ni Xiao Chen na pagkatapos kong pagsamahin ang aking pundasyon, magagamit ko na ang tunay na Heavenly Fist. Ngunit nanginginig na ang buo niyang katawan sa kadahilanang umabot na sa limitasyon ang katawan niya. Kaya naman sinabi niya na pagkatapos ng pangyayaring ito, kailangan kong umatras sandali. Nagdiwang ang mga disciples ng Qingyanman sa matagumpay na labanan at pinuri nila ang kanilang senior. Pinagpawisan ng husto ang hangal na sect master nang makita niyang wala na talaga ang ipinagmamalaki niyang second elder. Kaya naman nanlumo ang hangal habang sinabi niya na kami ay natalo na at wala na talaga silang magagawa kung di sumuko sa Qingyanman. Ngunit kahit natalo sila ay hindi maiwasan ni Mystic Valley Master na humanga sa lakas ni Xiao Chen. Nasa isip-isip pa niya na napakasarap sumuko sa ganoong kalakas na tao. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na mula ngayon, wala ng Divine Sword Kick, wala ng Flame Sect, at wala ng Valley of Wraiths, kundi Qingyanman na lang. Nang marinig ng hangal ang sinabi ni Xiao Chen ay tuluyan na nga siyang kinain ng lupa at langit na sabi pa nga niya na tapos na ang lahat. Masaya namang sinabi ni Master Duan Siliang na sa ganitong paraan, hindi malayong mangibabaw ang ating Qingyanman sa rehiyon ng Tianyuan. Ngunit may naramdaman si Xiao Chen na malakas na nilalang na dumating. Kaya naman napalingon siya at sinabi niya na kung sino itong malakas na nilalang. Lumabas naman ang nilalang na sabi pa nga niya kay Xiao Chen habang natatawa na kung siya ba ang Supreme Master. At sabay sinabi na maglaban sila. Ang nilalang na ito ay si Crazy Elder na pinadala ng lolo ng Young Master. Mabilis na lumapit si Crazy Elder kay Xiao Chen upang kumpirmahin kung siya ba't talaga ang Supreme Master ng Qingyanman. Nang makalapit nga si Crazy Elder ay sinabi niya kay Xiao Chen na sigurado akong ikaw ang Supreme Master, dagdag pa niya na labanan siya nito dahil hindi na siya makapaghintay. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Xiao Chen na magsimula na silang maglaban. Sumali naman ang baliw na Young Master na sabi pa nga niya kay Crazy Elder na magdahan-dahan lang ito. Nagtaka naman si Crazy Elder sa sinabi ng Young Master kaya naman tinanong niya ito kung bakit. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Nang makita ni Xiao Chen ang baliw na Young Master ay sa isip-isip pa niya na siya ba ang isang tanga, ano ang ginagawa nito dito. Ipinaliwanag ng baliw na Young Master kay Crazy Elder na narinig ko na ang Qingyanman ay isang first class na puwersa lamang sa Tianyuan, malayo sa ibaba ng Divine Sword Kick. Dagdag pa niya na pero hindi ko inaasahan na papatayin mo ang pangalawang Elder ng Divine Sword Kick, mukhang hindi ka naman kasing sama ng iniisip ko. Nagulat naman si Master Duan Siliang sa dumating na Young Master. Kaya naman lumapit siya dito at sinabi niya na hindi ba't ikaw ang anak ng Jiang Chuan mula sa Jiang family sa Qingzhou. Sumagot naman ang baliw na Young Master na nakilala mo talaga ako mabuti iyan.
Nagbigay-pugay naman si Master Duan Siliang at sabay sinabi niya na narinig ko ang tungkol sa lakas ng pamilya Jiang at ngayon nakita ko sa aking sarili na talagang karapat-dapat ito sa reputasyon nito. Hindi ko alam na may pupunta pala dito sa pamilya Jiang. Ngunit sa loob-loob ni Master Duan Siliang ay kinakabahan siya na sabi pa nga niya na sila ba ang mga katulong na inanyayahan ng Divine Sword Kick. Kung ganoon ang kaso, natatakot ako na ang Qing Yanman ay tapos na sa pagkakataong ito. Kung ang pamilyang Jiang ang pumalit ngayon, magiging mahirap na labanan sila ngayon. Kahit na si Senior ay isang makapangyarihang reincarnation, ang kanyang oras sa cultivation ay masyadong maikli. Mayabang namang sinabi ng baliw na young master kay Master Duan Siliang na wala lang, inutusan lang akong pumunta at sirain ang Qing Yanman mo. Nagulat naman si Master Duan Siliang sa sinabi ng baliw na young master na wasakin ang Qing Yanman. Na kahit ang mga disciples na nakarinig ay kinabahan na sabi pa nga ng isa na patay tayo. Paano nasangkot ang pamilyang ito ng Qingzhou dito, dagdag pa niya na ang ating Qing Yanman ay mawawasak na ngayon. Tumayo naman ang hangal na Divine Sword Master at tumawa ng malakas. Nasabi pa nga niya na maganda ito ay isang biyaya at nakatadhana, dagdag pa niya na Qing Yanman hindi ko inaasahan na nasaktan mo ang pamilyang Jiang. Kaya naman lumapit siya sa baliw na young master at sabay sinabi niya na young master basta sirain mo ang Qing Yanman ibibigay namin sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ngunit sa kanyang ginawa ay nagalit si Crazy Elder na sabi pa nga sa kanya na ano ang kahangalan ang pinagsasasabi mo sa amin, nagulat naman ang hangal na Divine Sword Master sa bilis ni Crazy Elder. Agad na pinatahimik siya ni Crazy Elder sa isang sampal lang na sabi pa nito na lumayas ka. Duguang bumagsak ang hangal na Divine Sword Master sa isang hampas lang ni Crazy Elder. Nang makita ni Master Duan Siliang ang ginawa ni Crazy Elder ay sa isip-isip pa niya na napakalakas. Isang tira lang ang kailangan para talunin si Yu Qingbo. Maya-maya pa ay sinabi ni Crazy Elder kay Xiao Chen na nakita ko ang laban mo, malakas ka. Sige, bilang isang malakas na tao maaari kang mamatay sa pamamagitan ng mga kamay ng isa pang malakas na tao. Matapos niyang sabihan si Xiao Chen ay agad niyang inactivate ang kaparihang teknik na ginagamit ni Xiao Chen, na sabi pa nga niya na ang langit at lupa ay may parehong ugat. Ang kamao ay langit at ang mga paa ay lupa. Nang matapos siyang maghanda ay sinabi niya kay Xiao Chen na susugod na siya. Nagtataka naman si Xiao Chen dahil ang teknik na ginagamit niya ay pagmamay-ari niya ngunit medyo mahinang antas pa ito. Na kahit sila Master Duan Siliang at ang mga disciples ay napansin din ang kapangyarihang teknik sa kanilang senior. Gumana naman ang kabaliwan ng young master na sa isip-isip pa niya na anong meron sa ganitong sitwasyon. Bakit ang tahimik? Mukhang may mali. Dagdag pa niya na ayon sa common sense ko, hindi ba sila dapat umiyak ngayon para sa awa? O hindi kalalaban hanggang kamatayan? Pero paano naman itong hindi maipaliwanag na katahimikan? Ang pakiramdam na ito ay parang lumulubog sa kalaliman, sa tahimik na dagat, sa walang hanggan na mga damuhan. Saan nanggagaling ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na ito? Ito ang nagpaparamdam sa akin ng Diyos sa aking puso. Sa kabilang banda naman ay ganun din ang napansin ni Crazy Elder, na sabi pa nga niya na ano itong nangyayari. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Crazy Elder na ang binanggit mong linya kanina. Dagdag pa niya na pasensya na, maari mob ang sabihin ulit ito. Nagtaka naman si Crazy Elder sa sinabi ni Xiao Chen. Ngunit sinabi niya pa din kay Xiao Chen na ang langit at lupa ay may parehong ugat. Ang mga kamao ay langit at ang mga binti ay lupa. Nagtataka naman si Xiao Chen kung saan nalaman nito ang kanyang teknik. Nenas naman ang baliw na young master kaya naman sinabihan niya si Crazy Elder na huwag mong hayaang lokohin kanya. Gawin mo lang ang sinasabi ko, sumang-ayon naman si Crazy Elder sa sinabi ng baliw na young master. Tinanong ni Xiao Chen si Crazy Elder na kung saan niya ito narinig ang parirala. Sinabi naman ni Crazy Elder na masasabi ko sa iyo yan. Ang pariralang ito ay ipinasa ng aking master. Sa kabilang banda naman ay walang ideya sila Master Duan Siliang at ang mga disciples sa kanilang naririnig. Kinakabahan naman na ang baliw na young master na sabi pa nga niya na kung ano ang nangyayari. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na kailan pa kita naging alagad. Dahil hindi na makapag-anti si Crazy Elder ay sinabi niya na kay Xiao Chen na kung hindi ka aatake ay ako na lang.
Habang nagraragasang patungo si Crazy Elder ay kalmadong nakatayo lang si Xiao Chen at sinabi niya na pangkalahatang balangkas ng pisikal na pagsasanay, ako ay ipinanganak na nakatago sa laman, nakatago sa Diyos at sa apat na kalansay. At itago ang mundo, natigilan naman si Crazy Elder dito sa kanyang narinig kay Xiao Chen. Kaya naman malaking tanong kay Crazy Elder ito na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na kung paano nalaman ni Xiao Chen ang parirala na ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa kasong ito, dapat kitang tanungin kung bakit alam mo ang pariralang ito. At dito na din matatapos ang ating episode 10 kaya naman abangan ang mga susunod na kabanata, at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na uploads. Ngunit hindi dito matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nagga-shoutout, kaya naman shoutout kay Zolde Curie, Kale General, Gemart Fet Jess, Richard John Atienza, Gelbert Vallejo, Usman Anggoy. At hanggang dito na lang muna mga bida, sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.